Ang mga kristal na chandelier sa ballroom ng The Peninsula Manila ay nagniningning sa gitna ng selebrasyon para sa ika-60 na kaarawan ni Papa. Tahimik lang akong nakaupo sa isang sulok. Pinapanood ang kapatid kong si Erica habang bida siya sa atensyon ng aming pamilya sabay tingin sa pre-market trading data sa aking phone. Miss Santos. Basa ko sa mensahe. Handa na ang huling paghahanda para sa IPO. Ang stock ng Tech Fusion ay magbubukas sa halagang 150. Inaasahang valuation sa unang araw, 185 bilyon. Si Clara. Hanggang ngayon puro apps pa rin ang inaatupag. Boses ni Erica ang nangibabaw sa buong silid. Samantala, ang hedge fund ko ay kaka-close lang ng isa na namang $1 billion na deal. Napangiti ako ng bahagya. Iniisip ang hedge fund niya na sa madaling panahon ay magiging katiting na lang ng halaga ng kumpanya ko. Ang kapatid ko, ang itinuturing na matagumpay, ay walang kaalam-alam sa mangyayari sa pagbubukas ng merkado sa loob ng eksaktong 2 oras. Buti na lang at may isang anak akong nagtagumpay, sabi ni Papa habang nakangiti at yakap si Erica na isang senior partner na sa edad na 25. Iyan ang dangal ng pamilyang De La Vega. Ang dangal ng De La Vega, kung alam lang nila ang itinayo ko habang abala sila sa tradisyonal na tagumpay ni Erica. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Interes sa pre-market, hindi pa nagagawa noon sa kasaysayan. Malalaking pondo, nakaposisyon na para sa opening bell. Clara, biglang lumitaw si Mama sa harap ko. Ang kanyang mga perlas ay kasing kinang ng kanyang pagkadismaya. Itabi mo nga, yang phone mo. Tinatanong ka ng mga Anderson. Pero ang sabi ko, hinahanap pa niya ang sarili niya. Hinahanap ang sarili? Tulad ng pagbuo ng isang tech empire na malapit nang gawin akong isa sa pinakamayamang tao sa mundo, pero hindi nila kailangang malaman yon. Hindi pa ngayon. Miss Santos Izapang Alerto. From Page NG Wall Street Journal. Onda na. Tech Fusion IPO. Gagawa NG pinakabatang self-made billionaire sa kasaysayan. Nag-aaral pa rin ba sa maliit mong tech startup? Lumapit si Erica na may hawak na champagne. Alam mo, ang fund ko ay humahawak ng bilyon-bilyon. Totoong pera, hindi lang laro sa computer. Humahawak ang fund mo ng bilyon-bilyon. Isip ko, pero ang kumpanya ko ay magiging mas mahal pa kaysa sa buong industriya nyo, Clara. Sumama na rin si Papa sa amin. May mga investment reports sa ilalim ng kanyang braso. Ang kumpanya ng mga Wilson ay naghahanap ng junior analysts. Pwedeng magpasok ng salita si Erica. Panahon na para kumuha ka ng totoong trabaho, di ba? Totoong trabaho? Tulad ng paglikha ng pinaka-advanced na AI platform sa kasaysayan? Tulad ng pagbuo ng kumpanya na mas mahal pa sa lahat ng kumpanyang pag-aari ng mga tao sa silid na ito? Si Miss Santos, ang CFO ko, ay nag-message. Ang personal stake mo sa IPO price ay 45 bilyon. Ikaw na ang magiging pinakamayamang tao sa ilalim ng edad na 40 sa buong mundo. Tingnan mo siya, Erica, bulong ni Mama. Pero sadyang pinarinig sa akin. Nagtatago sa sulok kasama ang phone habang may totoong negosyong nangyayari. Siguro naman maiintindihan na niya na ang tagumpay ay higit pa sa paglalaro sa computer. Totoong negosyo tulad ng teknolohiyang magbabago sa pandaigdigang komersyo. Ang platform na magpapaluma sa inyong tradisyonal na banking. Clara, sinubukan ulit ni Mama. Makipag-usap ka naman doon. Ang anak ng mga Morgan ay vice president na sa Goldman Sachs. Lahat sila ay pinag-uusapan ang tagumpay niya. Tiningnan ko ang aking relo, isang custom na Patek Philippe na mas mahal pa sa pinagsama-samang sweldo nila sa isang taon. 2 oras na lang bago nila malaman kung ano ang itsura ng tunay na tagumpay. Miss Santos, umilaw ang phone ko. CNBC exclusive interview, nakasalang na pagkatapos ng bell. Headline, hindi kilalang tech founder, nakatakdang guluhin ang global finance. Buti pa si Erica. Naiintindihan ang negosyo. Anunsyo ni Papa sa kanyang mga kaibigang banker. May mga tao talagang hindi para sa tunay na tagumpay,
tunay na tagumpay. Tiningnan ko ang buong ballroom. Lahat ng mga matagumpay na taong ito na naka-designer clothes habang ipinagdiriwang ang kaarawan ng tatay ko. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ang itinuturing nilang talunan sa sulok ay magiging mas mayaman pa sa kanilang lahat. Sayang talaga. Dinig ko ang boses ni Papa. Lahat ng potensyal na yan, napunta lang sa paglalaro ng computer programs. Napangiti ako habang pinapanood ang pag-akyat ng pre-market numbers. Minsan, ang pinakamasarap na ganti ay hindi lang tagumpay, kundi ang panoorin nila ang tagumpay mo sa bawat financial news channel sa buong mundo. Miss Santos, huling mensahe ang lumabas. NYC, handa na para sa opening bell. Darating ang sasakyan mo sa loob ng 90 minuto. Hayaan muna silang mag-enjoy sa kanilang champagne at kayabangan. Sa loob ng 2 oras, malalaman nila kung ano ang binuo ng talunan ng pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ang broadcast ng CNBC ay tahimik na naglalaro sa mga dambuhalang screen ng ballroom. Ipinapakita ang pre-market coverage ng tinatawag nilang most anticipated IPO sa history. Walang sino man sa silid ang nagbibigay pansin maliban sa akin. Miss Santos, nagbuzz ang phone ko. Pre-market demand, wala pang katulad. Malalaking pondo, humihingi ng bilyon-bilyong alokasyon. Maaaring umabot sa dalang-daang per share ang initial price. Nanonood ka pa rin ng financial news? Ngumisi si Erica. Itinuturo ang TV. May bagong tech company na mag-go public. Siguro isa na namang bubble na sasabog din. Ang bubble na, yan ang magpapayaman sa akin. Nang higit pa sa lahat ng tao sa silid na ito, umilaw ulit ang phone ko. Net worth estimate mo, updated na, 522 billion sa kasalukuyang pre-market pricing. Clara, tawag ni Papa. Halika rito. Ikwento mo sa kanila yung maliit mong computer project. Erica, sabihin mo sa kanila ang huling performance ng fund mo. Inayos ni Erica ang kanyang Gucci dress, isang knock-off ng orihinal na design na iniregalo sa akin mismo ng designer noong nakaraang linggo. Well, ang fund namin ay lumampas na sa 10 bilyon under management. Miss Santos. Message ng assistant ko. Ang Goldman Sachs ay humihiling ng personal na meeting pagkatapos ng bell. Kinakabahan ang buong trading desk nila sa AI platform mo. 10 bilyon! Ngumiti si Mama kay Erica. Iyan ang totoong negosyo, Clara. Hindi tulad ng mga apps na lagi mong ginagawa. Ang mga apps na yon ang nagpabago sa artificial intelligence at global finance. Pero malalaman din nila yon mamaya. Breaking news! Gumapang ang balita sa screen ng TV. Tech Fusion IPO. Inaasahang gagawa ng bagong tech giant. Merkado. Naghahanda para sa makasaysayang pagbubukas. Oh, tingnan nyo. Turo ni Erica sa screen. Isa na namang tech startup na akala nila mababago nila ang mundo. Clara, hindi ba yan ang... Ano nga bang tawag mo doon? Industry mo? Bago pa ako makasagot, nag-vibrate ang phone ko. Miss Santos, ang security detail mo ay nasa posisyon na. Darating ang sasakyan sa loob ng 45 minuto para sa NYSE opening bell ceremony. Speaking of success, itinaas ni Papa ang kanyang baso. Ang fund ni Erica ay kakakuha lang ng approval para sa Federal Reserve Trading. Iyan ang pangalang De La Vega. Nagbubukas ng mga pinto. Tiningnan ko ulit ang relo ko. Ang pangalang De La Vega ay magkakaroon ng ibang kahulugan sa loob ng 1 oras. Miss Santos, message ng CFO ko, Wall Street Journal, ilalabas na ang kwento. Hindi kilalang founder, magiging pinakabatang babaeng bilyonaryo sa mundo. Clara, lumapit si Mama kasama ang mga Morgan. Sabihin mo sa kanila, yung tungkol sa trabaho mo sa Google noon. Siguro mag-focus ka na lang sa degree mo kaysa sa mga computer na yan. Ang computer na yan ang nakakuha ng 1,100 bilyon na interes sa pre-market trading. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Stock, posibleng magbukas sa 250, net worth projection, 60 bilyon.
Biglang lumakas ang volume ng TV dahil may nag-unmute nito. Pinakamalaking tech IPO sa kasaysayan. Ang revolusyonaryong AI platform ng TechFusion ay pinagkakaguluhan ng lahat ng malalaking financial institutions. Itong mga tech company na ito, tawa ni Erica. Akala nila kaya nilang makipagsabayan sa tradisyonal na finance. Di ba pa? Tumango si Papa ng may autoridad. Ang tunay na negosyo ay ang ginagawa ni Erica. Nagpapatakbo ng totoong pera. Hindi naglalaro sa computer. Miss Santos, message ng security chief ko. NYSE trading floor, handa na sa pagdating mo. Lahat ng major networks nakaabang na. Pinanood ko si Erica habang nagpapaliwanag ng kanyang fund strategy sa mga humahangang kamag-anak. Walang nakapansin sa kanila na ang mga phone nila ay tumatakbo gamit ang AI technology ko na ang mga bangko nila ay dumedepende sa platform ko. 30 minuto bago magbukas ang merkado. Inanunsyo sa TV. Founder ng TechFusion, handa nang patunujin ang opening bell. Clara, sabi ni Papa, subukan mo namang matuto sa tagumpay ng kapatid mo. Hindi lahat ay kayang humawak ng totoong finance, pero baka pwede kang magsimula sa maliit. Magsimula sa maliit? Tulad ng pagbuo ng pinakamahalagang tech company sa kasaysayan? Miss Santos, umilaw ang phone ko. Nandito na ang sasakyan mo. Oras na para gumawa ng kasaysayan. Tumayo ako ng tahimik at kinuha ang aking mga gamit. Sa loob ng eksaktong 47 minuto, bawat screen sa ballroom na ito ay ipakikita sa kanila kung ano ang itsura ng tunay na tagumpay. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong ni Mama. Hindi pa tapos ang party. Sa trabaho, ngiti ko. May importante akong meeting sa stock exchange. Sa stock exchange? Tawa ni Erica. Anong gagawin mo doon? Sinulyapan ko ang TV kung saan ipinapakita ng CNBC ang siksikang trading floor na naghihintay sa founder ng TechFusion. Papatunugin ang opening bell. Sagot ko. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Ang baso ng champagne ni Erica ay natigagal sa hangin habang pilit niyang pinoproseso ang sinabi ko. Papatunugin ang, utal ni Papa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa screen ng TV. Miss Santos, nag-buzz ang phone ko. Lahat ng major networks, live na. Pre-market trading valuation, 95 billion. Ang real-time net worth mo ay papalo sa 65 billion. Hindi maaari simula ni Erica, pero naputol ang boses niya nang marinig ang balita sa TV. Breaking news! Ang founder ng TechFusion na si Clara de la Vega ay nakatakdang patunugin ang opening bell. Ang IPO na ito ay lilikha ng pinakabatang babaeng bilyonaryo sa kasaysayan. Nagkagulo sa buong silid nang sabay-sabay na tumunog ang mga phone ng pamilya ko dahil sa mga news alert, ang bagong reyna ng tech. Ang 95 bilyon na imperyo ni Clara de la Vega, ang dating talunang anak. Nasa likod ng pinakamalaking tech IPO. Pero sa apartment ka lang nagtatrabaho. Gumaralgal ang boses ni Erica. Naglalaro ka lang sa computer. Sa katunayan, ngiti ko habang inaayos ang blazer ko. Binubuo ko ang pinaka-advanced na artificial intelligence platform sa kasaysayan. Ang computer games na yon ang nagpabago sa mundo ng finance. Prinsesa, bakit hindi mo sinabi sa amin? Lumapit si Papa. Pilit na nilalabanan ang gulat. Sana ay natulungan ka namin. Natulungan? Itinaas ko ang aking kilay. Sana seryosohin niyo ako. Habang si Erica ay humahawak ng bilyon-bilyon, ako naman ang lumilikha ng mga ito. Ang mga screen sa TV ay nagpapakita na ngayon ng aking corporate biography kung paano ko binuo ang TechFusion mula sa maliit kong apartment habang tinatawanan lang nila ako. Clara, bulong ni Mama. Lahat ng mga pagkakataong sinabihan ka naming kumuha ng totoong trabaho. Meron akong trabaho, Ma. Mahinahon kong sagot. Ang gumawa ng teknolohiyang magpapaluma sa tradisyonal na banking. Di ba? Erica? Si Erica ay abala sa kanyang phone. Malamang ay binabasa na ang kanyang hedge fund trading system ay tumatakbo na pala sa AI platform ko.
Miss Santos, lumapit ang security chief ko. Handa na ang escort mo. Hinihintay ka na sa trading floor. Pero wala kang sinabi. Sigaw ni Erica. Noong nagmamayabang ako tungkol sa fund ko, noong sinabihan kitang magpakatino at kumuha ng totoong career, naaalala ko, ngiti ko. Noong mga panahong yon, kasalukuyan akong nagpapatakbo ng trillion-dollar technology deployments. Tignan mo ang trading platform ng fund mo. Tumatakbo yan gamit ang teknolohiya ko. Ang mga TV sa ballroom ay puno na ng mga mukha ng financial titans na naghihintay sa akin, ang misteryosong babaeng nagpabagsak sa mga lumang modelo ng trading. Miss Santos, umilaw ang phone ko. Final valuation, magbubukas sa 350. Ikaw na ang pinakamayamang self-made woman sa kasaysayan. Sa lahat ng panahong ito. Napaupo si Papa sa isang upuan, nakalimutan na ang kanyang party. Habang pinupuri niyo ang tagumpay ni Erica, bumuo ako ng isang bagay na mas malaki pa. Pagpapatuloy ko, si Erica ay humahawak ng bilyon. Ako ay lumikha ng platform na mas mahal pa doon ng 100 beses. Ang silid ay puno ng mga taong nakanganga sa gulat. Sila rin ang mga taong ilang taon akong minaliit. Pero ang dangal ng pamilya, simula ni Mama, magbabago na ang kahulugan niyan. Putol ko sa kanya. Ang pangalang De La Vega ay makikilala na sa pagbabago ng global finance. Pero hindi sa paraang inaasahan nyo. May narinig na tunog ng helicopter sa labas ng hotel. Sa pamamagitan ng glass ceiling, nakita ng mga bisita ang logo ng kumpanya ko sa isang makintab na itim na sasakyang panghimpapawid. Miss Santos. Message ng phone ko. Net worth mo. 1 billion sa pagbubukas ng merkado. Yung helicopter mo yon. Nawala ang yabang sa boses ni Erica. Ang fund mo, ngiti ko habang tinitingnan ang merkado sa phone, ay mas maliit pa sa kikitain ng kumpanya ko sa unang oras ng trading nito. Clara, hakbang ni Papa. Ang boses niya ay naging formal na parang makikipag-business deal. Dapat nating pag-usapan ito bilang pamilya. Ang kumpanya mo, ang tagumpay mo. Ang tagumpay ko? Natawa ako ng mahina. Tulad ng pagkakasabi niyo sa mga Morgan na hinahanap ko pa ang sarili ko? O noong pinipilit niyo akong maging junior analyst sa kumpanya ni Erica? Miss Santos, message ng CFO ko, ang personal wealth mo ay higit pa sa pinagsama-samang yaman ng lahat ng tao sa party na ito. Multiply by 1,000. Well, kinuha ko ang mga gamit ko. Kailangan ko nang pumunta sa Wall Street. Hindi tulad ng ibang uri ng tagumpay, ang isang ito ay nangangailangan ng pagpapakita sa trabaho. Pero ang party, sabi ni Mama. Huwag kayong mag-alala, ngiti ko. Mapapanood nyo naman ang tagumpay ko sa lahat ng financial channels. Pero baka gusto nyo munang ayusin ang definisyon nyo ng totoong negosyo. Naglakad ako palabas habang hinahawian ako ng daan ng aking security team. Oh, Erica! Hinto ko sa pinto. Tungkol doon sa billion-dollar deals na pinagmamayabang mo. Tignan mo ang trading terminal mo. Ang maliit na computer project ko ay kumita na ng ganoong halaga habang nag-uusap tayo rito. Miss Santos, huling buzz ng phone ko, opening in 15 minutes, hinihintay ka na ng kasaysayan. Lumingon ako sa aking pamilya sa huling pagkakataon. Happy birthday, Papa. Mahina akong sabi. Ituring mo na itong regalo ko. Isang leksyon sa kung ano ang tunay na tagumpay mula sa iyong talunang anak. Habang lumilipad ang helicopter, nakita ko sila sa ibaba. Ang pamilyang minaliit ako, ang kapatid na nagpalamlam sa akin, ang mga magulang na nagduda sa akin. Lahat sila ay nakatingala, habang ang anak nilang akala nila ay walang mararating, ay patungo sa Wall Street para gumawa ng kasaysayan. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi lang ang magtagumpay, kundi ang panoorin nila ang tagumpay na yon na bumabago sa mismong industriyang akala nila ay hindi mo kayang intindihin. Dahil, sino nga ba ang nangangailangan ng hedge fund
Kung ikaw ang nagmamay-ari ng teknolohiyang nagpapatakbo sa buong mundo, huwag matakot na tahakin ang sarili mong landas. Kahit pa ang mga taong malapit sa iyo ang unang hindi maniwala. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay binubuo sa katahimikan hanggang sa handa na itong yanigin ang buong mundo.